ka namin ng reaksyon at input dito po sa Okay. panawagan po kasi ng ito yung ating Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Ang panukala po nila, sana po somehow panagutin din. Dapat may liability din daw itong mga property owners kung saan nagaganap yung mga krimen. Pinupunto niya, no, hirap na hirap daw yung mga law enforcement agencies natin kapag kunwari meron ng i-raid, no, kailangan i-raid na condominium, for example, o bahay sa subdivision, gated community, at hindi sila basta-basta na papapasok para mag-imbestiga. Siyempre po, with a search warrant sana, no, dahil nga mahirap makakuha ng search warrant, mahirap makapasok po dun sa mga properties niya. So sabi niya gano'n, yung property owner, yung may-ari, dapat gawin ding liable kapag merong nagaganap na krimen dun sa kanilang property. Dahil nga itong parang yung mga love scam, yung mga investment scam, parang call center daw po ang operation sa loob ng mga yan. Hinga namin kayo ng input tungkol dito, Kong. Yes, oo, tama-tama kasi nung nakaraang linggo pinag-usapan namin 'yan, pagbibigay ng kapangyarihan dito sa hindi lamang diyan no, parang doon sa ACG no, yung cyber crime group ano ng power to subpoena kasi nga totoo yung sinabi mo na napakahirap ng pagkuha ng search warrant o kaya yung basta warrant doon sa mga units ng mga condominium, ng mga rental. Napag-usapan namin yan sa Kongreso. At the same time kahapon, nag-hearing kami din dyan. Kasi dun sa nangyari sa hearing kahapon, yung mga units doon sa Solemare 1811, yung mga units doon nagagamit for prostitution. Oh. At nakikitapan yung ating yung ating mga kapulisan sa pagpasok doon. But we have to be wary as well ano kasi yung kahapon na hearing namin na kung saan meron kaming almost 8 na PNP personnel ang na-contempt namin sapagkat napatunayan doon sa hearing na nagsisinungaling sila at the same time tago yung almost 27 million na Nako. nakuha nila ay nagiging source of abuse as well. Oo. And that's the reason why siguro kapag nakita namin na pag-aaralan namin yan, as a matter of fact nga ay nandun na sa ano ko, meron akong nabasa rin na may kinalaman din dyan. But yung sa amin, pagbibigay ng kapangyarihan doon sa ACG para magkaroon ng power for subpoena. So dito naman, yung binabanggit ninyo, yung liability ng ating mga condominium owners sa mga houses na pinarerenta, I think it's high time that we need to put no do sa I think kanina may binabasa ako dito yung Republic Act 9653 yung sa ano ba to sa Rent Control Act of 2009. Yeah. Siguro pwede natin ilagay yung provision diyan that these owners should be well, they have to be morally responsible do sa mga taong ipapasok nila at parerenta nila. Ang condominium kasi ngayon, ang nangyayari, pinarerent nila sa mga foreigners. So, doon nga napapasok yung mga cybercrime, yung mga sex platforms nila. Sa kasi usok-uso na ngayon yung mga pagtatayo, 'di ba, ng mga parang scam love scam. So, I think with the evolution no ng technology at ng mga different crimes ano, dapat maka-level up tayo doon sa mga batas na atin pong gagawin. Oo. So kung yun na nga, no, parang pinag-usapan nga namin ni Ali earlier, so parang ngayon, kinakailangan ng mga tenants, ng mga landowners or yung mga condominium owners, bago sila magpapayag na i-rent out yung kanilang bahay or condominium, may due diligence, kumbaga imbestigahan nila. At isa sa mga red flags na sinasabi po ng pulis, pag magbayad yan ng cash kaagad. Yun isa yun sa mga red flags. Yung mga ganun ba, pwede ho ba kunyari may magtangkang mag-rent sa akin tapos babayaran 1 year advance, 6 months deposit or whatever. Kasi 'di ba dahil sa sobrang hirap na rin ngayon magpa-rent out. I mean, is it really up to the landowner to be the one responsible for that? Anong culpabilities po niya? Ano lang naman rental lang naman talaga yan. Kasi I'm just playing the devil's advocate sasabihin, ay hindi ko alam kung ano, it's not enough ba to feign ignorance? Ano ang magiging parusa doon sa landlord kung sakali man talaga mapasa po itong batas na ito?
Kasi dati tanda mo Ali sa Kapat during that time nang inaprubahan natin 'to noong 2009 no Rental Act ah, of 2009 Mm. wala pang ganito na mga klase ng mga technology Oo. na kung saan ginagampanan ng mga mga criminal minds no yung paggamit sa mga condominium, sa mga bahay para gamitin nila sa mga ganitong klase ng mga krimen. But yun na nga, ang sinasabi ko, nag-evolve na yung technology Naging high-tech na tayo So ngayon, ang ginagawa nila, buong floor ng isang condominium, irerenta nila yan. So, Oo. pag ganung mga klase ng mga mga clients or mga mga nagrerenta, siguro dapat maging aware na, magkaroon na ng awareness tong ating mga owners. Bakit kukunin yung buong floor? Anong negosyo ang gagawin nila? Sino itong mga personalidad na magre-rent dito? I think it's just proper and right that the owners of the condominium must be responsible enough dahil nga hindi lang naman yung isang floor or ilang couple of units ang pinoproteksyonan nila but the whole Oo. association or the all property rentals or owners ang dapat nilang proteksyonan. So I think dito may culpability na sila kung dahil lamang dun sa makukuha nilang advance na 1 year dahil Yeah. may yung mga nagrerenta but of course yung responsibility mo is not only to earn money but also to protect yung nabuo mong komunidad doon sa isang condominium. And syempre tayo, halimbawa, nakatira tayo sa condominium tapos makikita natin, may mga nakatira doon na No? Kapitbahay ko ah, pala, mga kriminal. oo, so di ba parang kasi na to komunidad na to na create nila And Oo. they entice us to protect us through association, through the security. And one of those function or responsibility that goes along with it is to have a due diligence doon sa mga tao na papasok sa condominium. Kaya Oo. wala kasi sa batas yun. So ngayon, this time, we have to put that in the law para Yeah. at least amend yung Republic Act 9653 para to put up yung mga responsibility ng mga condominiums at mga houses. Okay. I think more than that, yung dun sa mismong may-ari nung condo unit, nung bahay sa gated subdivision. Ako natutuwa ako sa amin, Patty, yung sa aming subdivision, napakahigpit nung nung homeowners Oh, yun. association, 'di ba may Meron board din. 'yan? Yes, oo. Na talagang gano'n pag sinabi ng board ng asosasyon na bawal yung mga pogo operation Oh, sa syempre, loob, oo. yung mga so I don't know if it's also an idea para yung sa condominium association to Meron also ding be meron ring approval ng kumbaga the board of directors of that Oo. building or of the subdivision. especially kung malalaman ninyo na criminal activity yung Yeah. gagawin dun sa unit within your condominium. Siyempre yung mga yung mga neighbors, ano naman din yung mekanismo para sila din also Sila can be magtitingin-tingin. a force multiplier. Oo. Kanino sila pupunta para kung yung Mabantayan. property kasi proprotektahan mo din yung karapatan nung nagpaparenta, 'di ba? Karapatan ng nagpaparenta para anong pwede mong impose. Ang hirap ng balanse. Ang punto ko din kung dahil kasi sa dambana enshrined sa ating constitution ito sa Article 3 Section 2, yung inviolable, hindi mo pwedeng labagin yung karapatan po natin in our persons, houses, papers to be secure. So yung balanse nung karapatan ng bawat isa sa atin to be secure in our persons, houses, papers, effects against unreasonable searches and seizures, and at the same time, kailangan bigyan mo din ng ngipin, no? Kapangyarihan yung ating mga law enforcement agencies to go after the criminals. Ang hirap po, no, Kong? Oo, kasi yan yung yung basic right natin under Article 3, yung basic right natin na pinoproteksyonan ng batas na they cannot go against our property, life and liberty, 'di ba? But of course, yung katulad sinasabi mo kanina, tama 'yun Yung association have the power and the right to protect their own property as well. So, Oo. ngayon, ang nakikita ko diyan yung asosasyon saka yung owner ng condominium, magkaroon sila ng parang committee within the association wherein the members of the association and the owner have to have a certain rules and regulation or policy nang sa ganon pag may pumapasok na bago meron din kahit paano na karapatan na malaman ng mga members sino yung mga papasok especially pag mga foreigners kasi makikita natin
most likely, pag beyond 2 or 3 na mga magrerenta na ng mga units, the same rent, yung magre-rent na yun, sana maging cause of alarm na yun, automatic na yun, pupunta na yun sa, doon sa committee ng association. Para sa ganun, hindi naman scrutinize, but because of the security ng buong association, malaman nila kung foreigners ba yan, saan ba gagamitin yan. Kasi, alam mo, madali na kasi ngayon yan dahil meron na tayong mga CCTV, makikita mo na yung sino yung mga pumapasok doon, kung sino yung mga nagre-renta doon. So, I think it's just a matter of trying to have a meeting with the owners as well. Kasi hindi lang naman ang pinoproteksyonan natin yung association, but the owners themselves. Kasi kapag naging batas na nga ito, magkakaroon din sila ng liability. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.